nakapasa ako sa provision nga pala. 6 months provision yon, no? Ang probationary period po, ito po yung oras o araw o buwan na titingnan ng employer mo kung karapat dapat ka ba, kung makakapasa ka o karapat dapat ka bang magpatuloy sa kumpanya nila, no? Ayun guys, nandito na nga pala ako sa kung saan ako nagtatrabaho. Dito ako nagtatrabaho sa Dubai Mall. Ayan, nakikita nyo, Dubai Mall. Katabi siya ng Burj Khalifa. Share ko lang, ang Dubai Mall ang pinakamalaking mall sa buong mundo. At ang Burj Khalifa naman ang pinakamataas na tower sa buong mundo. Ayun nga, mabalik tayo, no? Sa nakapasa ako sa provision nga pala. 6 months provision yon, no? Isang taon na nga pala ako dito sa Dubai. So sa mga nagtataka, no, 6 months ka na sa trabaho mo pero isang taon ka na sa Dubai. Paano nangyari yon? So may nauna akong trabaho, no? May nauna akong trabaho bago itong present na trabaho ngayon. Sa kasamaan palad, doon sa una kong trabaho nakalimang buwan lang ako. So hindi ko naipasa yung provision kasi lumabag ako sa patakaran nila. Hindi yun about sa pera, hindi ako nakipag-away. Basta mahirap na i-share kasi nakakatawa yung paglabag. Actually dalawa kami, so, kaya natenga uli ako ng isang buwan dito sa Dubai. Naghanap uli ako ng opportunity, bagong trabaho. At awa naman ng Diyos, nakahanap ako ng panibagong trabaho. Same place, dito pa rin sa Dubai Mall, no? At ayun nga, share ko lang kung paano ko naipasa yung 6 months provision. Kailangan hindi ka pasaway, kailangan makikisama ka lagi. Kailangan yung 6 months na yon, kailangan hindi ka dapat gumagawa ng kalokohan. Yung 6 months na yon, kailangan on time kang pumapasok, hindi ka nalilate, oo ka lang ng oo sa manager, no? So makisama ka rin naman talaga. Hindi ko naman sinabi na sa 6 months ka lang makikisama sa mga trabaho mo. Buong kontrata, araw-araw ka makisama, no? Di ganun kadaling maghanap ng trabaho dito sa Dubai, no? Andun yung napakainit, yung stress, yung pressure, andun yung babiyahe ka ng pagkalayo-layo. Minsan pa nga may nag-offer sa akin ng interview at bumiyahe ako na malayo, no? Hindi pala siya legit, no? At pag ikaw hiningan ng pera, marami nang matatagal na rito sa Dubai, syempre alam yan. Kapag ikaw hiningan ng pera o lagay ng mag-i-interview sa'yo, magduda ka na kasi hindi yung legit, no? Kumbaga pangingikil yon, kumbaga scam. So marami naman dyan ma-applyan, lalo na't ngayon mag-winter. I-share ko lang din struggle ko sa paghahanap ng trabaho dito. Ano yun, kasagsagan ng April yun, naghahanap ako ng trabaho at tandang-tanda ko yung time na yun na sobrang init, napakainit talaga dito sa Dubai, no? Hindi ko kinaya, hanggang sa plat na lang ako, sa inupahan ko na lang ako nag-apply, no, through online. At awa naman ng Diyos, may nag-email sa akin at may sabi na interview o ganyan, na pumunta ka dito, may oras na interview, no? At awa naman ng Diyos, within 1 month nakahanap ulit ako ng panibago kong trabaho. Nawawala na ako ng pag-asa, no, naalala ko. At sabi ko sa sarili ko, parang uuwi na lang kaya ako o lilipat ako ng ibang bansa, kasi yung natitirang pera ko parang kapos na kapos wala pa kasi akong ipon nung time na yon, no? Kasi yung time na yon nagbabawi pa lang ako, may inuhulugan ako ng motorsiklo sa Pilipinas. Syempre may pinapadalan tayong pamilya, hindi lang naman lahat yung sweldo natin mapupunta lang sa atin, no, na buong buo.
meron din tayong pinagkakagastusan at hindi naman kagaya nung araw na binata pa tayo, no? At yung perang naipon ko na kakaunti, tinipid natin, no, para makasurvive, no. Awa naman ng Diyos, nakasurvive tayo dito sa Dubai. At ngayon nga 6 na buwan na ako dito sa bago kong trabaho at nakapasa ako, sa awa ng Diyos, nakapasa ako ng 6 na buwan. So kahapon lang ako pumirma ng paghuhubog, no. Tuwa nga ako kasi nakalagay doon yes or no. Ang nakalagay doon, binilugan talaga ng manager, yes. So pumirma ako at ayun, success, no. At yung pagiging pasaway ko sa Pilipinas, nadala ko rito at nababawasan kasi ang Dubai kasi is ito yung lugar na may disiplina. Talagang kailangan mo i-apply ang disiplina mo rito ng buong buo, no. Kailangan may sumunod ka sa mga protocol dito, trapiko, sa mga tao dito. Dito kasi hindi kasi pwede ka basta-basta mag-video rito kasi syempre kailangan ng permiso. Kailangan, lalo na yung mga lokal. Ang ibig sabihin kasi ng lokal, yung mga talagang lihitimong Arabic people dito, no. Hindi mo sila basta-basta pwedeng tutukan o palihim na kuhanan ng video, no. Kasi bawal yun. At kailangan ng consent. Lahat naman ng tao kahit sa ibang lugar, iba-ibang lahi, kailangan may permiso ka bago mo kuhanan ng video. Kahit tayo mga Pilipino magagalit, uy, kinukuhanan mo ako ng video, wala kang consent, di ba? Kumbaga dito kasi big deal yun, sobrang big deal. Pwede ka nilang ireklamo o pwede ka nilang ipa-deport. Titikan mo nga lang sila sa mata, nako, trouble, problema. So ayun, at ano pa ba? So nga pala, at ngayon lang uli ako nakapag-vlog kasi nung nasa Pilipinas ako, nagbo-vlog ako, kasama ko pamilya ko. Lagi kaming nasa beach, lagi kaming nagsiswimming. Ngayon kasi kailangan ko mag-abroad, no? Kailangan natin kumita ng pera. Habang nandito tayo sa abroad, i-share ko lang yung mga gusto mag-OFW dyan, gusto mag-abroad, pumunta rito sa Dubai at magkaroon ng idea kung ano ba nangyayari sa mga Pilipino na kagaya ko na nakipagsapalaran dito sa Arab country, no? At ayun lang na-share ko na kailangan maging maging responsable, kailangan na yun nga, disiplina kasi nandito ka sa Arabic country, UAE, United Arab Emirates. So lahat ng pasaway mo sa Pilipinas, kung nasa Pilipinas ka pa man ngayon o kararating mo na dito sa Dubai, dapat iniwan mo yan sa Pilipinas at hindi mo dapat tinadala yan dito, no. Hindi kagaya ko na nasibak sa loob ng 5 buwan. 5 buwan. Isang buwan na lang makakapasa na ako sa unang-una kong trabaho dito sa Dubai. At ayun nga, dahil sa ginawa kong kalokohan, wala. Natenga ako, pumirma ako ng termination. Pero gayon pa man, hindi tayo nawala ng pag-asa kasi nag-apply ulit tayo at sumubok muli, no. Maraming struggle kasi mag-uumpisa ka uli sa una, no. Bagong pangingilala, bagong kaibigan, bagong pag-aaral. Siyempre nasa hospitality tayo, hospitality industry. Tayong mga Pilipino, malalakas ang loob natin, hindi tayo basta-basta susuko, no, kasi may mga goal tayo, no. At pag uwi natin ng Pilipinas, may ipon tayo kahit papano, hindi man ganun kalaki, at least meron tayong puhunan, no, diba? Ganyan lang naman trial and error lang naman yan. Dati kasi nung nag-Macau ako, galing akong Macau, 1 taon at kalahati rin ako doon. At 2 beses ako bumalik doon, no, kasi nakaipon ako na malaki. Actually, share ko lang, nagnegosyo ako sa Pilipinas, hindi nag-boom. At tumray uli ako, nag-abroad uli ako, bumalik ako ng Macau. Kaso napauwi ako, yung pasaway talaga ako, diba? Nakipag-away ako sa kasamahan ko. So ayun nga, ayun ang mahirap doon. Kasi yun nga, lagi ko sinasabi sa inyo, yung pagiging pasaway nyo sa Pilipinas, iwan nyo dyan. Huwag nyo dalhin sa kung saan man kayong abroad. Kasi hindi ito yung nakasanayan kong buhay, kumbaga nasanay ako na paglabas ko ng bahay, may inuman o gusto kong gumimik, andyan lang, punta lang ako sa gimikan na gusto kong puntahan, yung magra-rides lang ako, magmumotor lang ako.
Doon yung trapiko, yung bahala na, yung tatakbuhan mo yung enforcer, di ba? Kahit wala kang lisensya. So, ayun lang ang share ko. At ako'y papasok na sa trabaho kasi maaga ang duty ko, alas 10 ang pasok ko, no? At new beginning. Titingnan natin kung matatapos natin yung kontrata ng 2 taon. 2 taon kasi ang kontrata ko dito. Pwede namang i-renew kung depende yun sa manager kung okay ba ang performance mo. Kung okay ba ang pinakita mo during work, no? At depende yan sa 2 taon na yon, no? So hanggang dito na lang aking vlog. Maraming salamat sa mga nanood. At sana i-subscribe nyo ako. At pasensya na sa mga nag-subscribe sa akin dahil ngayon ako nakapag-upload, no? At tuloy-tuloy ang pag-upload ko. At maraming salamat. Ingat kayo palagi dyan sa Pilipinas, saan man lupalop ng mundo. At ito si Otep TV at nagpapasalamat sa inyo ng buong puso para sa mamamayan.